It's a weekend once again. Thank God, it's Friday. At kahit na tayo po ay dumadaan sa krisis, huwag po natin kalimutan ang magdasal sa ating Panginoon Diyos dahil ito po ay lilipas at lilipas din. Bukas makalawa, iisipin natin na tayo pala ay dumaan sa isang malaking pagsubok. At hindi lang naman po tayo ang buong mundo ay dumadaan po sa isang malaking pagsubok. Pero with the grace of God, matatapos po yan. And life will continue. In fact, ngayon pa lang hindi po natin kailangan tumigil. Hindi tulad ng pinapakalat ng mga DDS na meron na daw gera sa Middle East, ang taas na daw ng gasolina, pero impeachment pa rin ang ating inaatupag. Kayo, meron na ng gera, ang taas na nga ng presyo ng gasolina at diesel, pero ang inaatupag nyo ay ang magpakalat pa rin ng fake news, ng mga false information. Hindi pa rin kayo tumitigil sa pagsira sa ating presidente, sa ating gobyerno. Meron na ng krisis. Pero yung matatabil yung dila ay hindi pa rin tumitigil sa pagsira kay President Bongbong Marcos. Mga ipokrito kayo. Sasabihin nyo, puro impeachment ang ating inaasikaso. Kayo, anong inaasikaso nyo? Yung pabagsakin si President Bongbong Marcos? Pero pasasaan ba? Lahat po ng mga nagpapakalat ng false information, ng mga chismis na yan, ng mga fake news, magigising na lang sila sa katotohanan na wala pong nangyari sa pagpapakalat nila ng peking balita, ng marites, ng paninira sa ating gobyerno dahil si President Bongbong Marcos pa rin po ang magiging presidente hanggang matapos ang kanyang termino sa 2028. So, kahit na meron po tayong krisis, patuloy ang mga DDS sa paninira, hindi rin po natin titigilan itong mga DDS na to sa kanilang paninira. At kasama ko ang mga netizens natin. Yun ang ginawa kong series. Akala ko 1, 2, 3 episodes lang yun Pero sa dami po ng pinapakalat ng mga DDS at ng mga maling balita, hindi na lang po basta nananahimik ang taong bayan. Sasagot at sasagutin nila itong mga fake news peddlers na ito. Pero bago po yan, gusto ko lang i-share sa inyo to. Di ba sabi ko nga, lahat naman po tayo apektado. Mula po sa pinakamababa hanggang sa taas. At ang kailangan natin gawin ay magtulong-tulong. Pero imbis na makatulong yung iba nating mga tsuper, yung mga drivers ng jeepney, lalo po nilang pinahihirapan ng sitwasyon. Masyado nilang dinidikdik si President Bongbong Marcos. Pero hanggang doon lang po ang pwedeng gawin ni PBBM. Hindi niya po talaga mapapababa ang presyo ng gasolina kasi worldwide po yan. Lahat po ng bansa, ang dami ko pong natatanggap na mga chat galing sa ating mga viewers sa iba't ibang panig ng mundo na ang taas din ng crudo sa kanila. Na kung i-convert mo sa peso, ay mas mataas pa ang presyo ng gasolina sa kanila kesa sa atin. So ito, meron akong nakitang post ng isang driver po natin na imbis na sumama sa strike, ay nagpaskil na lang sa kanyang jeep. At ito po ang kanyang sinabi. Mga ate/kuya, ma'am/sir, may ipapakisuyo po sana ako sa inyo. Baka pwede pong magpadagdag sa inyo ng pamasahe. Kahit magkano lang po, yung bukal po sa loob nyo. Kasi po, hindi na namin kaya yung laki ng diesel namin at halos barya na lang na iuuwi sa kada biyahe. Sa panahon po ng krisis ngayon, walang ibang magtutulungan kundi tayo-tayo lang. At ganun din po ako sa inyo. If ever nakulang pamasahe nyo or wala kayong pamasahe, magsabi lang po kayo sa akin, isasakay ko po kayo. Maraming salamat po sa pag-unawa ninyo. Yan ang mindset. Tayo-tayo magtutulungan. Tama ito. Magpaskel kayo sa loob ng jeep ninyo. Humingi kayo ng tulong sa inyong mga commuters. And in return, tulad ng sinabi nitong driver na to, kung magkataon wala kayong pamasahe or kulang yung pamasahe ninyo, isasakay niya pa rin kayo. That is the spirit. Yan po yung bayanihan. Wala pong mangyayari sa strike ninyo. At maganda ito, kasi yung iba, magugulat ka na lang, kahit na hindi pa sinabing dapat magtaas ng pamasahe, tinataas nila kagad. Pero kung ganito naman ang inyong ipapakisuyo sa inyong mga commuters, hindi ba ang ganda? Magkakaintindihan kayo. And I am sure, marami po ang magdadagdag ng pamasahe bilang tulong sa inyo dahil sa napakaganda ng inyong pakiusap. Pero please huwag niyo naman lolokohin itong si mamang driver. Hindi porke sinabi niyan, pag kulang yung pamasahe ninyo or wala kayong pamasahe, magsabi lang kayo. Huwag niyo naman iti-take advantage. Hindi po ito panahon para mag-take advantage.
magtulungan po tayo. Okay, umpisahan po natin ang bardagulan dito sa mga DDS na kahit na meron na tayong krisis, ay wala pa rin inatupag kundi ang manira at magpakalat ng fake news. In random order po ito. Umpisahan ko po dito kay Senator Amy Marcos. Sabi niya, meron ba talagang plano ang pamahalaan o puro ayuda na lang ang ibibigay nila sa tao? Oo, ang talino talaga ni Amy Marcos. Ang dami niyang suggestion. Pero kung lilimiin nyo ang bawat salita niya, yan po mga binibitawan niyang salita ay pangmamaliit sa kanyang kapatid. Balikan nyo yung mga past statements itong si Amy Marcos. Lagi nilang ang pahiwatig ng kanyang mga pronouncements ay mahina ang presidente, mali ang presidente, ako ang tama, ako ang makakapagbigay ng solusyon sa bawat problema, hindi ang kapatid ko. Dahil si Bongbong Marcos ay weak leader. Wala pong alam yan. Ganun lagi ang gustong palabasin ni Amy Marcos. Minamaliit niya yung kanyang kapatid para isipin ng tao na siya ang matalinong Marcos. Ano ang sabi sa kanya ni Rose Aligo? Buti nga may ayuda ang administration. Kayo, ano naman ang bagyo sa nangyayaring krisis? Puro react lang at puna sa nangyayari. Kahit nga 1 kilong bigas, wala na kayo maibigay. Buti pa si Marcos, kahit papaano may ibigay. Alam nyo naman ang dahilan ng krisis sa gasolina. Tatanga-tangahan na naman kayo. Mas malala pa noong pandemic. Wala ka ng trabaho, mataas pa gasolina, mataas pa mga bilihin. Kaysa ngayon, krisis, hindi lahat nawala ng trabaho, mataas lang ang gasolina. Totoo yan. Kaya lang siyempre, itong kampo ni Amy Marcos, hindi pa papayag ng ganun-ganun na lang. Kailangan nilang guluhin ang isipan ng taong bayan. Puro ayuda na lang daw ang binibigay. Ano nga, mag-suggest ka, Amy Marcos. Bukod sa ayuda, ano pa ba ang dapat gawin ng ating pamahalaan? Ibig ba bang sabihin, lahat ng mga nasa gobyerno ay walang alam, tanging ikaw lang ang may solusyon? Yan po si Amy Marcos. Dito po tayo ngayon sa sinabi ni Dr. Richard Mata, pediatrician. So pediatrician pala tong si Dr. Richard Mata. At ito po ay tungkol sa hindi pag-attend ni Sara Duterte noong March 25 sa House hearing. Sabi po niya, hindi obligado si VP Sara na umattend sa impeachment proceedings sa House of Representatives. Gusto nila na si VP Sara ang umattend. Tapos, pagtulungan nila na walang abogado para ipahiya. Yan po yung sinasabi kong mind conditioning ng mga DDS. Nasa rules po ng House yan. Kailangan si Sara Duterte mismo ang umattend para ipresenta niya yung kanya mga ebidensya. At sa puntong yon, wala pa pong pwedeng makialam na mga abogado. Dahil hindi pa naman po trial yan eh. Yan po ay pagpresenta lang ng magkabilang panig ng kanilang mga ebidensya, ng kanilang mga witnesses, tapos pagdideliberasyonan para malaman kung itong impeachment ay iaakyat sa Senado. Ano ba ang sabi ni Ken Navis dito? Bakit ayaw nyo pa-attend si Sara Duterte? Mahirap ba magsabi ng totoo kung totoong wala siyang ninakaw at wala siyang ginagawang kasalanan? Dapat nga proud kayo na mag-attend si Sara Duterte para malinis ang pangalan niya. Tapos kayo, mga takot kayo. Kasi kahit kayo alam nyo na may ginawa si Sara Duterte na mali, bakit kailangan pa niya ng abogado? Di ba lagi nyo pinagmamalaki na si Sara Duterte ay abogado at matalino? Bakit kayo takot na takot? Kasi alam nyo sa sarili nyo na mahina ang utak ni Sara Duterte. Sapul kayo dyan kay Ken Navis. Totoo nga yan. Mahirap ba talagang papuntahin itong si Sara Duterte sa sarili niyang hearing? Hindi ba iyan ang pagkakataon para linisin niya ang pangalan niya? Sa ginagawa niyang pagtakbo at kung ano-anong dahilan, keso unconstitutional, keso walang due process, keso walang jurisdiction, napaghahalata na guilty ang kliyente ninyo. Dahil ang buong bayan alam yan. At kahit magtanong kayo sa mga DDS, kung walang kasalanan, walang dapat ikatakot. Bakit parang takot na takot kayo na pag-attend din itong si Sara Duterte? Kung talaga bang malinis ang konsensya niya, na para sa kanya wala siyang nagawang kasalanan,
eh di umattend siya, linisin niya yung pangalan niya dahil until such time na hindi niya ginagawa yan, guilty ang magiging hatol sa kanya ng taong bayan. Tanggapin man ng mga DDSN o hindi, guilty ang magiging tatak ni Sara Duterte sa taong bayan. Oy, dito naman tayo kay Jack Argota. Nabalitaan ko nung isang araw, nag-present na siya ng counter affidavit niya sa NBI ba yun? At ito, meron siyang ipinagmamalaki. Sabi ni Jack Argota, sa SMNI lang ako naniniwala. Walang bias magbalita. Sa iba, wala. Bayaran eh. Alam nyo, yan talaga ang laging pangontra ng mga DDS. Kahit na nga sa mga vloggers eh. In fact, kahit na ako, nakakatanggap pa rin ako paminsan-minsan ng mga messages na bayaran daw ako, nakinabang daw ba ako dun sa maleta, eh hindi ko po sinasagot. Dahil alam ko po ang katotohanan na kahit na pisong duling, never pa po ako nakatanggap ng kahit na anong ayuda o allowance galing kay President Bongbong Marcos. Hindi ko po sinasabing may nag-aalok ha. Wala pa pong nag-alok. Dahil sino pa naman ako? Isang maliit na vlogger lamang. Pero, yung sabihin nila na bayad daw ako, eh bahala kayo sa buhay ninyo. Yan naman kasi lagi ang mga DDS. Kapag wala nang maisagot, ang sasabihin sa'yo, bayaran ka. Tulad nito, sabi ni Argota, sa SMNI lang daw siya naniniwala. Wala daw bias ang SMNI. Yung iba daw, bayaran. So, ibig sabihin, sa dinami-dami ng mga istasyon sa radyo at sa telebisyon, SMNI lang daw ang walang bias. Yung iba, may bayad. Sagot sa kanya ni Dante Becerra, wala daw bias ang balita. Ang binabalita nila puro negative at walang positive na ginawa ang gobyerno. Pero mga kapalpakan ng mga Duterte ayaw ilabas. Siyempre, maniniwala ka sa SMNI. Isa ka sa mga bayoteros. Alam nga naman hindi ka maniwala sa SMNI. Isa ka din sa binabayaran nila para bumatikos kay Marcos. May binalita ba kayong good news dyan? Kung hindi bias dyan, bakit yung mga ini-invite nyo at mga ini-interview nyo, puro mga kontra sa gobyerno, puro pa mga vlogger nyo sa SMNI, puro fake news peddler pa, katulad mo. Tapos pagmamalaki mo pa, walang bias, parang nguso mo. May tama, pero puro mali ang nalabas sa bunganga. Ito po ay sinabi ni Dante Becerra kasi kung ako lang po, I do not resort sa gantong mga paninira sa kapwa, lalo na kung personalan o yung sinasabing ad hominem. Ito po ay galing lang sa ating mga netizen. Pero totoo itong sinasabi ni Dante Becerra. Kunyari pa itong si Jack Argota na yun daw iba mga istasyon may bayad. Siya kaya hindi tumatanggap ng bayad sa SMNI? Tulad ng sinabi ko kanina, mga ipokrito po itong mga DDS na to. Doon naman tayo sa sinasabing wala daw pumansin kay President Bongbong Marcos nung dumating ang ating mga kababayan from the Middle East at wala man lang daw kumamay kay President Bongbong Marcos. Yan po ay pinapakalat na fake news nitong si Banat Bayba ang nagsabi niyan. Pero kung panonoorin niyo po yung ibang videos, makikita nyo na nakikipagkamay ang ating mga kababayan kay President Bongbong Marcos, nag-uusap po sila. Mga Pinoy, kakamay dapat si Marcos, walang kumakamay sa kanya, kaya pumalakpak na lang siya. Tingnan niyo, tingnan niyo yung kamay niya, nagtaas siya ng kamay, parang kakamay na siya, pero walang kumakamay, kaya pumalakpak na lang yung animal eh. Dinaan-daanan siya, parang walang presidente sa gilid. Tumalikod na lang siya. Sabi niya, tangina, napapaya ako dito. Talikod na lang ako. Kita nyo? Alam nyo kung bakit, mga kababayan? OFW to ha. Ito yung mga supposedly pagdating sa politika, pagdating sa paghanga sa mga government official, mataas ang ano nila. Kasi doon sa kanila mga bansang kinatutuluyan, ang mga politiko hindi nakikita. Yung mga hari-hari dyan, hindi nakikita. Dito, minsan pag nakita mo, hahanga ka. Kaya tingnan mo, pag si Bibi Sara Duterte ang nakikita nila, grabe hiyawan. Grabe yung mga tao para nakakita ng Korean pop star. Totoo, di ba? Pag si VP Sara Duterte, lalo na nung panahon ni Pangulong Duterte. Baka sabihin ng iba dyan, presidente yan, siyempre hindi sila kakamay, hindi sila kakaway, hindi sila yayakap. No. But again, tulad nga ng sinasabi ko, itong mga DDS na to, wala pong ipapakalat kundi puro fake news.
At dyan po kasama si Jack Argota. Pero balik po tayo dito. Umuwing OFW mula Middle East, humanga sa malasakit ni Pangulong Marcos. Pero yung mga ganyang balita po, tinitwist pa rin ng mga DDS. Lahat talaga ng kilos at gawa ni President Bongbong Marcos kailangan bigyan nila ng negative undertone para lumabas na mahinang klaseng presidente si President Bongbong Marcos. Banat tuloy sa kanya ni Harold Gorio. Yung ibang opisyal ng gobyerno natin, puro lang reklamo na walang ginagawa daw ang administration ni Marcos. Mga mahihilig pumuna, lalo na ang Vice President, pati ang mga DDS ngayon. Sabi pa ni Sara, madali magpadala ng eroplano. Puro kwento lang pala ang alam ni Sara Duterte. Walang gawa. Pati yung mga bumabatikos kay Marcos, puro lang kwento at reklamo. Asan ang naitulong nyo? Mas magaling pa silang pumuna kaysa tumulong. Yan po ang trabaho ng mga DDS. Ang pumuna, ang bumatikos. Pero pag tinanong mo, ano ba ang naging ambag nila? Wala. Fake news. Yun ang number 1 nilang ambag sa ating society. Fake news. More on next episode. Diyos ni Agnina.